ito na sa bahay natin ay ang gumagawa sa mundo at sa atin. Hindi natin sasabahin ang mga bagay na ginawa ng Diyos. Kaya na malaman natin sa Romans chapter 1, yun na chapter na nagalit ng Panginoon si Kristo. Dahil nalaman na ng tao na may Diyos at gumawa sa tanang mga bagay, pero ang sinasama ng tao ay ang bagay na ginagawa ng Diyos, hindi ang Diyos. Nagalit na. So, number one, belong to Christ as our first, word, created Christ. Tagapaglikha na Diyos. Number two, belong o kailangan malaman natin na si Kristo ay isang crucified Christ. Pinapapako na Kristo, crucified. So, represent, number one, created. Tagapaglikha. Number two, Christ is a crucified Christ. Pinapapako na Kristo. At ang banal na Biblia ay nagsasabi na si Kristo ay pinapako sa krus. Ngayon, bakit si Kristo ay napapako sa krus? Isip natin na bago ba kaya siya problema? Wow! Para daw maligtas ang kasalanan ng tao, kayo at ako, si Kristo ay napapapako doon sa krus. Siya ang nagbayad. Si Pari na ang ipapako doon dahil nagiging ko wala naman. Okay. Our body is the temple of God. Yung katawan natin ay temple ng Panginoon sa Kristo. Kailangan linisin natin, iyan natin, dahil magagalit ang ating Panginoon sa Kristo. Kapag karoon na natin na ating katawan na temple ng ating Diyos. So, katapako si Kristo. So, malalaman natin na si Kristo ay isang created Christ at crucified Christ. Katapako na Kristo. At ang pinaka-importante doon, si Kristo ang pinapako ang gitrin mo. Binigyan niyo ang importansya ang napako, hindi ang pinapakuhan. Okay po yung mga Tagalog. Si Kristo ay pinapako. Saan sa pinapako? Sa cross. Yung kahoy. So, ang pinaka-importante ng kahoy, yung pinapako, hindi ang pinapakuhan na ang cross. So, sa 1 Corinthians chapter 1 verse 23, nasabi nito, ang i-preach niya ay ang Kristo na pinapako, hindi ang pinapakuhan. Okay? So, para sa amin ngayon, ang pinaka-importante natin ay ang Kristo na pinapako, hindi ang pinapakuhan. Example, marunong ba kayo mag-insulat? Sino sa inyo ang naka-experience na mag-insulat na mag-insulat? Marunong kayo mag-insulat? Bagoy. So, ang gamitin kung mag-insulat, kawayan o dalawa. Kawayan o kahoy. Meron ng kahoy talaga. Kapag kapag maluluto tayo ng baboy na nilinsun, saan ang kukunin niya? Ang kahoy o ang baboy? Ang baboy. Ang iba kaya nilinsunan ay paong. So alam sa atin, ang importante, yung si Kristo ang pinapako, hindi yun ang krus na pinapakuhan. Kapag mag-insun tayo, ang importante, ang bago na mag-insun, hindi yung kahoy. Okay. So ngayon, huwag na kayo maniniwala yung kahoy na pinapakuhan ni Kristo. Yung maniwalaan at
gawin. At yun ang depressed people. First Corinthians 1:3. Si Kristo ang pinabago sa Diyos ang kanyang depressed. At pinalagala na yun, hindi yung kahoy na pinabago, kundi yung pinabago sa Diyos na si Kristo. Sino ba yung may sa Pilido? Si Father. Buti nila, wala na dito si Kristo. Kasi si Kristo ay wala tayo na buhay na. Wala na sa dito sa pintas na natin yung pare. Very good, pare. Wala na si Kristo dito. Cross na lang na iwan. Dahil si Kristo na dito sa langit. Very good. So, nakikita natin si Kristo na created Christ. Ikalawa, crucified Christ. At ikatlo, malalaman natin na si Kristo ay is a coming Christ. We will see that coming. Primero, created. Ikalawa, crucified. Ikatlo, coming Christ. Bumabalik. Ano po rin? Bumabalik ng Kristo. Babalik ng Kristo. No? Babalik siya. Hindi ang nagaraan. Nilibing, namatay siya at nilibing at nabuhay. At nagpunta siya sa langit. Pero, nang hindi pa siya nagpunta doon, sabi niya, I will return. Sumakat to, sabi niya mga kantor, kahit siya return. Bakit siya ang word na ginagamit ng mga kantor? Dahil hindi siya sigurado na makabalik siya. Dahil tao lang siya. Pero ang ginamit ng Kristo, I will. Hindi ay siya. Dahil sure at malaman ng Kristo na siya ay mangako ay hindi nila makabako. Mga galing siya, I will return. So, at doon na, coming Christ, then, ito po rin natin konti. Yung pagbabalik ni Christ ay may dalawang aspect or may dalawang klase. Isang klase na pagbabalik ni Kristo, doon lang siya parang ear. Hindi siya napunta dito. Doon na siya sa alapaam. Tayo lang ang magpunta doon. Appeal lang doon si Kristo at ayong mga taga-Biro, taga-Magda na nagsasinta ngayon salubong ni Kristo doon sa alapaam. Yun ang unang klase sa pagbalik ni Kristo. Doon na siya. Para sa ating yun. Tayo gusto natin ang konting sabi, "For the Lord himself is about looking to that physical." Yung hope natin ay ang babalik ni Kristo doon sa earth at unahan ng doon. Yun ang hope natin. Jadi kedua na kasih sa pagbabalik ni Kristo, yung magpunta sa dito sa lupa. Ang first coming ni Kristo, unang pagpunta ni Kristo dito, ay panahon na siya ay nagpakatao. Inanak siya ni Baby Maria. Katwas, una na pagpunta dito. Then, ang ikalawang pagpunta niya, hindi na baka siya. Kundi, malaking Diyos na siya, ako siya, ang mga paa niya ay doon sa bukid ng Pulido. Yung programa niyo ay para sa Israel, hindi tayo sa akin. Ang second coming of Christ, ikalawang pagpunta ni Kristo dito sa lupa, ay para sa Israel. Wala nito tayo sa akin. Ang sabi, si Kristo lang doon sa langit, sa alpaab, kita lang ang magpunta doon. Sa salubungin na natin siya. First Thessalonians chapter 4, verse 10-18. Ang Panginoon sa Kristo, the Lord Jesus, the Lord of heaven, with the power of the Lord Jesus, and the Son of God,
Okay, last. I-review natin. Ano nalaman natin ba? Itong si Kristo, una, si Kristo ay created. Ikalawa, crucified. Ikatlo, coming Christ. At ika-apat, pulling Christ. Pulling Christ. Pulling Christ. No? Na tumatawag si Kristo sa bawat isa sa atin. Si Paul, sabi ni Paul, I beseech you therefore, brethren, that you present your bodies as a living sacrifice. Holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Ang Panginoon Hesus Kristo ay nagtawag sa iyo ngayon na kailangan maglingkod tayo sa Kanya. Dahil unang-una siya ang naglingkod sa atin, siya nagpunta dito para masabat, maligtas tayo. Ngayon naman na maligtas na tayo naman ang maglingkod sa Kanya para matuwa ng siya, mga kapatid. So Christ is a holy Christ. Sa kailangan ninyo malimutan yun. Mayroong isang nangyayari na makalulunok ka. Sad story. Isang araw, nagpunta ako sa fire, yung apoy. Dahil akala ko ang apoy ay ang pinakapangyarihan dito sa mundo. Dahil kapag itong building ay susunod, walang-wala. So, akala ko ang apoy ay isa ka ay ang pinakapangyarihan. Punta ako sa apoy. Apoy, kayo ba ang pinakapangyarihan? Ang sagot ng apoy, hindi. Ang kapag may pinakapangyarihan sa akin, ang tubig. Dahil kapag ang tubig ay apunta sa akin, maaakula ko. So, i-compare natin ang apoy at ang tubig, ang power ko ay ang tubig. Dinapunta lang ako sa tubig. Tubig, water, ano ko na from this, kayo ba ang pinakamalakas? Ang sabi ng tubig, ang pinaka-strongest sa akin ay ang araw. Yung sun. Sabi ng tubig, kung ang araw ay kung makita ako sa araw, ako ay mawawala. Dahil ang tubig ay yes, so sabi niya, ang araw ay ang pataas. So nagpunta ako sa araw. Ang sabi ko sa araw, kayo ba ang pinaka-strongest? Ang sabi ng araw, ay lalo pang kapangyarihan sa akin, yung clouds. Ano yung clouds? Dahil ang sabi ng araw, ang clouds ay mag-cover sa akin, hindi na ako makikita. So ang clouds ang pinaka-power ko sa araw. Dinapunta naman ako sa clouds. Clouds, ayaw the strongest. Sabi ng clouds, ang may lalo bang strongest sa akin ay ang mountain. Yung mountain, kasi kapag ang cloud ay napunta sa mountain, hindi siya parang matias siya. Kaya sa bundok. So, sabi niya na, mayroon pa isang kapangyarihan sa akin yung bundok. Nagpunta naman ako sa bundok. Ang bundok, kayo ba ang pinaka-powerful? Sa lahat
na bagay dito sa mundo. Sabi ng mundo, hindi. May isa lang kapatid, may higit ang ipangyarihan sa akin ay ang tao. Dahil kapag ang gagawin sa tao sa akin ay masisira ako. Ito naman yun, no? So nagpunta naman ako sa tao. Tao, kayo ba ang kanilang kapangyarihan sa lahat? Sabi ng tao, hindi. Mahigit pa ang kapangyarihan sa akin. Sino ba ang kamatayan? Dahil kayo lahat ay mamamatay. Yun ang sinasabi ng tao. So binutahan ka na ng kamatayan. Kamatayan, are the stronger? Sa hindi ako powerful. Kundi, akala ko, ako ang pinaka-powerful ng nakalipas ng mga panahon. Dahil 2,000 years, more than 2,000 years, mayroon akong taong pinapatay. Akala ko, siya ay hindi na mabubuhay. Pero, pag abot ng 3 araw, yung taong pinapatay ko ay nabuhay. At iyon ay si Jesus Christ. Si Jesus Christ at pinagkapangyarihan sa lahat. At ngayon, nalaman natin na si Kristo ay created Christ, crucified Christ, coming Christ, na ako'y. Kailangan natin ngayon ang picture at ang sambal sa kanya. Dahil siya ang kapangyarihan sa lahat ng mga dinala dito sa mundo. Alapakan natin mga ito. Terima kasih mga pastor sa dahil na ibigay sa amin. Ibalik po kay Pastor Ryan ang oras. Okay.